Anong sagot dyan? Pag-usapan natin yan sa video na ito. Yung importanteng parts dito ay ito. 5/6 ang kinain ni Liam, 1/4 ang sa kapatid niya. Now, dalawa daw yung chocolate bars nila. Pero kung magsisimula tayo dun sa 5/6 na kinain ni Liam at doon sa 1/4 na kinain ng kapatid niya. Kung pagsasamahin natin yung kinain nila, we can solve this in a number of ways. Pwede natin gamitin yung pagkuha ng least common denominator. Sa case na ito, that would be 12. Pag nakuha mo na yung LCD, i-convert o itatransform mo na ang mga fractions na ito. Para gawin yon, mekos-mekos lang or ikot-ikot lang tayo dito. 12 divided by 6 is 2 times 5, that is 10. So 10/12 is 5/6. Pwede natin siya ilagay dito. Sa 4 naman, same thing, pero pag ganito ang ikot natin, 12 divided by 4 is 3 times 1, that would be 3. So, ang 1/4 ay 3/12. Tapos, i-add na natin sila. That is going to give us 13/12, or para maging mixed number siya, kasi improper fraction siya right now, this will be 1 and 1/12. Kung naguluhan kayo doon, I have more detailed explanation sa channel ko, pakihanap na lang. But there's another way to do it. To add them, we can use the butterfly method. So, ito at ito, we're just going to multiply this. 5 times 4 is 20. 6 times 1 is 6. And then we're just going to add these. This is going to give us 26 over, imumultiply natin yung mga nasa bottom. 6 times 4 is 24. Lowest terms niyan, pareho silang divisible sa 2. So kung i-divide ko yan sa 2 pareho, this will give me 13/12. Or balik tayo doon sa 1 and 1/12. Kung ano man ang gusto ninyong paraan kung paano ito i-solve, nasa sa inyo na yan. Pero hindi pa tayo tapos kasi ang tanong is, how much do they have left? Kung nagsimula tayo sa 2 chocolate bars at ibabawas natin yung 1 and 1/12, ilan ang matitira? Now, the way that I like to do this is to separate 2 into 1 and another one which is 12/12. Now, yung 1 na ito, pwede ko nang kunin dito. Naka-cancel out na siya. So, I will be left with 12/12 minus 1/12 or just 11/12. Now, of course, that's just another way of solving it. Kung gusto ninyo na i-convert yung 2 into an improper fraction, so yung 2, kung babawasan ko siya ng 1 and 1/12 or just 13/12, na nakuha na rin naman natin kanina, ang 2 ay 2/1. We're just going to do the same thing na ginawa natin kanina. 12 divided by 1 is 12, times 2 is 24. 24 minus 13 na lang, all over 12, or 11/12. As you can see, pareho lang naman yung sagot.